Kung may pagkakataon, may ganito, may paratang sa'yo, tapos imbis na sagutin mo at harapin mo, tumahimik ka, anong iisipin ng tao? Di lalala. Hindi lang yun. Valid na iisipin ng mga tao na may kinatatakutan ka. Bakit ayaw mong sumagot? Bakit hindi mo pa sagutin yung mga official channel? Hello, kumusta po kayo lahat? Happy New Year po ulit dito sa aking mga friends dito sa Pilipinas, kaibigan, supporters, at sa aking pamilya, kaibigan dyan sa Amerika, Hawaii, at sa iba't ibang parte ng mundo. If you were the PCO secretary at this moment in time, at nakakaloka kasi yung pasabog ni Maharlika kasi tininan ko yung engagement, yung views niya talagang, alam mo, this is already virality to the highest level Yung ano niya parang 500,000 views na ata combined yung, that's ano na, critical yung ganyan. Kung ikaw ang PCO, secretary, what would you have done? Ako, it depends. Depende yan sa sitwasyon. Kung sa tingin ko, masyado ng maraming nagtatanong, ang unang gagawin ay ipapabulaanan yan. Sabihin we don't know what this is about, but suffice it to say that if anybody claims that a crime has been committed by any member of the first family, then they should come out and openly accuse him him and the family so that they can defend themselves. Diba? Pero wala naman pala kadali yun. Parang may nagsisisi ata daw sa force part. Gano'n lang naman pala kadali yun, Attorney Trix. Yes. Kasi diba, the presumption is innocence. Ngayon, kung may pagkakataon, may ganito, may paratang sa'yo, tapos imbis na sagutin mo at harapin mo, tumahimik ka, anong iisipin ng tao? Di lalala. Hindi lang yun. Valid na iisipin ng mga tao na may kinatatakutan ka. Bakit ayaw mong sumagot? Bakit hindi mo pa sagutin yung mga official channels? Ngayon, pag sumagot yung official channels, alam natin nakinig sila sa atin. Pero late na. Late na. Alam mo, maganda yung napaka-short and concise and you shifted the burden talaga doon sa whoever's going to release. Kasi of course, you have to prove na that's really a member of the first family, that's not doctored, that's not, parang naanuhan mo na, nasopla mo na, pag ikaw yung sumagot ng ganon, nasopla mo na sila na, well, kayo magpatunay niyan, na totoo nga yan, pag kami magpapatunay, kayong naglabas niyan. Pero nga wala it's already 500,000, over half, I think, habang nag-usap tayo dito, tumatakbo ang metro nung nanonood, nung series of videos na yun ni Maharlika, which is really grand pasabog. Hindi nga natin ito in-expect. Ano nangyari dito? Talagang wala man lang magbabagong taon, Mami si Maharlika. Talagang, ang galing niya, calculated. So, alam niya, kunwari, may territoriality issue, even assuming na may wiretap yan. Pero right now, the presumption is, hindi kasi walang kumikibo. Ito yung problema, walang kumikibo dun sa side that you expect. Alam mo ba, sa batas, may rule on evidence. Napanood nyo sa video ni Attorney Trixie, ito po yung sinasabi nga na posible, kaya hindi umiimik o dinededma lang ni BBM itong kaso o yung alingas-ngas tungkol sa Pulveron video ay malamang nga na sasabihin niya, hey, kayo ang gumagawa ng issue, ilabas nyo. Ba't ako aamin, ba't ako magsasalita? Pakita nyo, ebidensya. Yung po parang ganun yung tinatawag na sinishift niya po yung burden kung sino man yung nagpapakalat na may video. Alam niyo po si BBM, siyempre, naging presidente, matalino po yan. At, tandaan nyo, kung si Senator Raffy Tulfo ay mayroong 100 abogado, ay siyempre si BBM, presidente malamang, meron siyang battery of lawyers. Kaya hindi siya umiinik. Yun ang aking palagay, yun ang aking opinion. Let the gumagawa ng ngak-ngak na maglabas ng ebidensya. Ilabas nyo ang video, then they will defend themselves. Yun po ang gusto sabihin ni Attorney Trixie Cruz. Tama rin po, may punto po ron. At sinasabi rin po niya, dahil sa clamor o sumisigaw na ang mga Pilipino na ilabas ang video na siya ay mag-resign, ang tawag dyan ni Attorney Trixie Cruz, silence. Sabi nga nila it could be both ways. Tulad yan, merong
nagsasabi na ganito, mag-resign ka na, isa kang addict, pulburon, gano'n tulad ng sinabi ni former Senator Nicky Cosseteng. Pag hindi siya nagsalita at dinedma niya and he kept his silence, it could go against him. Yan po ang binanggit ni Atty. Cruz. Ngayon, abangan nyo ang susunod na terminologies, yung tinatawag na collateral damage. So they asked me for communication advice. Sabi ko, napakasimple lang naman yan. The fundamental accusation kasi about the video is this is pulveron session. Yes. Now, the fundamental aspect is kung walang pulveron session, walang video. So you just have to say na this is not true because walang pulveron. Dead. Alam mo yun? Pero ang ano nga lang doon is ang kahinaan lang nun laban sa'yo is you're not assuming kasi na wala. Not assuming. So, magaling ka doon na lawyer, no? Na, just in case na meron, di ba? Ikaw meron ka, ako talaga na parang, walang session, di walang video. Ganun naman kasimple yun eh. So, kaya sabi ko, kaya siguro hindi pa sila makapag-react kasi nga, because they know na merong pulburon session, but they actually don't know kung meron, kung kinunan. Kasi nga, it can be a case, Trixie, na this has been taken, na sabihin natin, 20 years old, yung isang member ng ano yun, di ba parang, that's nothing. Parang, okay, that was like, how many years ago? Paano kung just in recent memory? Tapos kung yung isang member pa ng royal family ay government official siya nun. Yun ang mahirap. So, you're saying na government official ang possibly nag-video ng video that even lahat, lahat ng mga involved, ganyan. Pwedeng ganon. Doesn't matter. Talaga? Walang effect eh. So, government official siya ngayon, but at the time of the alleged taking of the video, which we do not know exists. Okay. So, at the alleged taking, hindi, private person siya. Di ba? Pero ang talaga, yung status niya, kaibigan ba yon? Kilala ba? Assuming that there's a video and merong itong taong to nag-take at itong taong to, titingnan mo, imbestigahan mo ngayon, anong connection niya dun sa mga tao na kinunan niya? Diba? Hindi kaya rason, kaya hindi mailabas ito dahil baka may mga madamay na, you have to think about collateral damages. Yan po, napanood nyo. Ang continuation ng conversation ni Atty. Cruz at ni Sas Rogando. It's very complicated, sabi nga ni Sas. Sa mga vlogger, matalino po yan. Ngayon, sinasabi nga, tinanong niya si Atty. Cruz, hindi ba kaya posible? Kaya tahimik si BBM ay dahil sa collateral damage. Alamang, lahat ng nag-pot session doon, nag-pulboronic session, ay baka ma-involve. Yung pong kinatatakutin niya. Kasi pag na-involve yan, damay-damay yan. Kung sino yung mga government officials na nandun sa session, pulboronic session na yun, ay madadamay yan. Siyempre magsasalita na, yun po ang tinatawag na collateral damage na pwedeng pinakaingat-ingatan ni PBBM. Kayo po, ano sa palagay niyo? Lalong-lalo yung isang baloslos. Madadamay yan, sibak yan. Yun lang po ay aking opinion. Based dun sa conversation ni Atty. Trixie Cruz sa kanyang blog na Luminous. Atty. Saludo po ako at saka si Miss Sasot Rogando, isang napakatalinong tao. Yun lang po. Maraming salamat.